Hello, so welcome sa isang blessing reading. Titingnan natin sa cards kung anong blessings ang paparating sa inyo soon. Babasahin natin upright, no reversals. Only take what resonates. Paki-comment down below kung taga saan kayo o saan kayo nanonood ngayon. Okay. Blessings na paparating. Quarantine Oracle cards. Ito tayong tig-isa. Okay, kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to the channel. Malaking tulong ito para mag-grow ang ating audience. Okay, first card. The Nine of Swords. Wandering path, enjoy the journey. Wow, okay. So, ang nararamdaman ko rito sa barahan ninyo ay marami kayong iniisip, marami kayong anxieties and problems, uncertainty, and the lack of reassurance is bothering you. Maaring gusto nyo makipag-relationship sa isang person, pero ka-talking stage lang siya, tapos hindi kanya binibigyan ng reassurance, o kaya maaring kayo ay nag-work bilang isang probie and natatakot kayo kasi baka hindi kayo maging regular employee, or maaring may anxieties kayo about a visa approval kasi nagda-doubt kayo kung ma-approve ba ito. So, sinasabi ng mga baraha na makukuha mo itong blessing kapag ikaw ay positive, or kapag na mag-maintain ka ng positive energy sa sarili mo. Importante na mag-focus ka sa pagbigay ng best outcome or performance mo, instead of focusing on what could go wrong, instead of focusing on mga what ifs na hindi pa naman nangyayari. So, huwag kayong mag-focus sa mga fears ninyo at sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Mas magandang mag-focus kayo sa process itself. Like, mag-focus kayo dun sa kausap nyo, ilaan nyo ang energy at attention ninyo sa trabaho, enjoyin nyo ang trabaho nyo, enjoyin ninyo yung pag-grow ng business nyo. Kasi may mga instances kapag nag-overthink ang isang tao is nagiging absent-minded sila, or hindi nila naibibigay ang kanilang buong atensyon sa mga importanteng bagay. So yan, enjoy the journey. You should focus on the journey instead of the end goal, instead of what ifs. Next card. Nine of Coins. Wow, Nine of Coins. Faraway places. Ooh, get ready for new horizons. Wow. May mga ilan sa inyo na nagbabalak na lumipat ng bahay. O kaya lilipat kayo ng syudad, o lilipat kayo ng place of residence dahil sa trabaho. So, itong move na ito ay magdadala sa inyo ng financial comfort and financial blessings. Like, aapaw yung pera dahil sa paglipat na ito. And itong paglipat ninyo is magiging opportunity para mag-grow kayo, para maging independent na person. So, yung mga nanonood dyan na sheltered all their life, or nasanay na kasamang magulang, nasanay na dependent sa magulang or sa mga kapatid, this is the time for you to learn independence. And with this independence, matututo rin kayong maging practical or mag-save ng money para sa future ninyo.
Like, maging self-sustaining kayo. Hindi na kayo asa sa iba pagdating sa pera. So, sa mga naglalakad ng mga title din dyan, or mga property, mga bumibili ng property or assets, this is a good sign na makukuha nyo yung gusto ninyo o matutupad ang inyong dream house or property purchase. Okay. So, itong dream house or asset na mabibili nyo is very likely na mas malayo kaysa sa place of residence ninyo. Maaring makabili kayo sa ibang bayan, ibang syudad, o kaya mag-decide kayo na mag-migrate abroad at bumili ng bahay doon sa abroad or out of the country. Kaya don't limit your options sa mga lugar na malapit sa inyo. Tumingin din kayo sa mga lugar na malalayo kung may mga nagbebenta ng mga bahay doon, o malay nyo may makuha kayong mas affordable or mas swak sa budget ninyo. Faraway places. Okay. Naisip ko rin dito is faraway places, hindi lang siya yung literal, maaring metaphorical in a sense na malayo ang mararating ninyo given this one, yung pagiging practical, self-sustaining, kaya ninyong buhayin ang sarili ninyo, kung lalo na yung mga naghihirap noon or nasanay sa simpleng bagay lamang or sa paghihirap. Magsipag kayo at gawin yung best nyo pagdating sa trabaho or sa business, kasi maring mag-yield ito ng rewards na magbibigay ng comfort sa inyo. And last blessing, okay, Moon, the Moon, and transformation. A fresh new way of living emerges. Okay, wow. So it is directly related din dito. Related din sa dalawang ito, kasi the Moon, ito ay sinasabi ng barahan na ito na marami kayong uncertainties, which is yun din, marami kayong sa Nine of Swords, marami kayong uncertainties, marami kayong fears or kinakatakutan na what ifs, takot kayong lumabas sa comfort zone ninyo, takot kayong masaktan or takot kayong mapaasa. Ngayon, ang sinasabi ng the Moon is kailangan ninyong i-let go ito, kailangan ninyong ilabas ito, kailangan nyong umalis sa comfort zone ninyo at sumubok, mag-take ng risk, sumubok na kumuha ng mga bagong paths. Kasi kapag ginawa nyo ito or kapag nilet go nyo na yung fears nyo, makikita nyo sa sarili ninyo na nagbabago kayo for the better. Mas magiging independent kayo, mas magiging courageous, magkakaroon kayo ng boost of confidence sa sarili, lalo na yung mga mahiyain na nagsastruggle sa social anxiety or yung mga empleyado na nahihirapan kumuha ng leadership roles or nahihiyang ma-expose sa trabaho. It's time for you guys to let go of your fears and to be more visible. Kailangan, you have to own attention, you have to own it, own your actions, get credit for your contributions. Dapat huwag kayong mahiya sa sarili ninyo, kasi mag-i-emerge kayo as a brand new person, a more confident person, or someone na ina-idolize nyo. Your younger self will thank you for this. And then, last oracle card, general advice. I release my need to be right. I am defenseless and at peace. Ayan. Okay, so sinasabi nitong card na ito, di ba? May mga fears kayo or may mga kinakatakutan kayo or may mga ayaw kayong gawin na actions kasi natatakot kayo na baka mali ang desisyon nyo. Ganito. Don't obsess over what option is right, but choose the option
that will grant you peace and happiness. Kumbaga, no regrets. So, for example, gusto mong magstay sa gusto mong mag-abroad, pero natatakot ka na baka magkamali ka. What if masayang ang pera mo versus magstay ka na lang sa Pinas, at least wala kang ginastos. The thing is, what if nagstay ka sa Pinas, nandyan pa rin yung regrets mo or what ifs mo, like what if tinuloy ko yung pag-abroad, baka successful ako ngayon, or what if nakuha ako sa abroad, then hindi ako naghihirap ngayon sa Pinas. So sinasabi ng barahan na ito na mas magandang i-try ninyo para hindi nyo masabi sa sarili ninyo na sinayang nyo yung opportunity. So sorry, naubusan ng phone storage. So ayun nga, it's better for you to try or take the opportunity kaysa sayangin mo. Mas magandang makita mo yung outcome for yourself than to not try at all. So ayan lang guys, I hope this reading resonated with you. Again, comment below, I claim these blessings, or comment below kung saan kayo nanonood. Okay, also subscribe to the channel and like the video. Thank you, bye-bye.